Sa average na 15 asong nahuhuli ng Quezon City compound kada araw, 10 raw ang isinasailalim sa euthanasia. Giit naman ng mga opisyal ng compound pati na ng isang animal rights group, mga irresponsableng pet owner ang dapat sisihin dito. May report si Tina Panganiban Perez. Man's best friend ang tawag sa kanila, pero kapag hinayaang magpag-alagala sa kalsada o kaya'y makakagat, perwisyo na ang turing sa kanila. Sa Quezon City, marami ang tinatanggap na tawag ng veterinary office mula sa mga barangay kung saan maraming mga asong gala. Ang anumang asong nasa labas ng bakuran, hinuhuli para maiwasang magkalat ng rabies. Sa kada araw, 15 aso ang average na nahuhuli at dinadala sa City Pound. Doon sila pwedeng bawiin ang kanilang mga may-ari na pagmumultahin ng 500 piso kada araw. Pero marami raw, pinapatay na lang. Within 3 days na hindi po na-claim sa ngayon sa ating ordinansa ng Quezon City, either ipa-adapt namin ito or napupunta nga po ito sa mercy killing. May average na 10 asong na-euthanasia kada araw. Sa kabuuan, 65% ng mga aso sa Quezon City Pound ang isinasailalim sa euthanasia. 30% naman ang binabawi ng mga may-ari, habang 5% lang ang inaampon. Ayon sa Quezon City Veterinary Office, di ito ang dapat sisihin kung may mga asong hinuhuli at ni-euthanasia. Ang dapat daw sisihin? Well, actually yung may-ari, kapabayaan po ito eh. Hindi na lang siguro kami kasing higpit na ibang city na sinuso nila kaagad yung mga gano'n na tao eh. Ang pet owners din ang sinisisi ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Walang nahuhuling aso o pusa na gala kung walang may-aring pabaya. Dapat daw matutunan ng mga pet owner na ang pag-aalaga ng hayop ay isang lifetime commitment. Imbes daw na bumili ng alagang hayop sa pet stores, dapat ay mag-ampon na lang ng mga nasa shelter o pound. Walang mayu-euthanize sa pounds unnecessarily because of space kung ang mga tao ay nag-a-adapt from pounds. Ano ba talaga yung pinakaugat ng problema? Irresponsible pet ownership, lack of awareness dun sa spay-neutering. Dapat daw ipakapon ng mga pet owner ang kanilang mga alaga. Sa POS Animal Rehabilitation Center, 700 pesos magpakapon ang lalaking pusa, habang 1,000 naman ang babaeng pusa. 1,000 pesos naman magpakapon ng lalaking aso, habang 1,500 pesos naman ng babaeng aso. Si Candy, 8-year-old na alaga ni Rosie Royeca, dinala sa POS para ipakapon. Mahigit 20 na raw ang kanyang naging anak. Kasi dumadami, hindi na kaya alagaan. Tina Panganiban Perez, GMA News.